Isa na namang aksidente sa pampasaherong bus ang naganap sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City kanina. Nakuna ng video ng isang motorista yung mismong pagkalas at pagtalsik ng gulong ng bus na tumama sa dalawang sasakyan na nasa kabilang lane. Nakatutok si Emil Sumangi. Ito ang video na kuha mula sa dashboard camera ng isang motorista. Bandang alas 9:30 ng umaga. Pababa na siya sa Quezon Avenue underpass patungong Espanya, Maynila nang biglang mahagip ng kanyang dashboard camera ang tagpong ito. Makikita sa video ang pagtalsik ng gulong ng isang pampaserong bus na nasa kabilang lane patungong Quezon City. Kung titignan sa video, papataas na tumalsik ang gulong ng bus. Sa lakas, humagis ito ng lagpas pa sa poste ng kuryente. Saka tumawid sa opposite lane, bumagsak ng ilang dipa lang ang layo mula sa mga nakapilang sasakyan. Dalawang sasakyan ang tinamaan. Buti na lang, walang napuruhang tao. Pati ang mga pasahero ng bus, walang nasaktan. Tinamaan yung isang Isuzu Altera at saka isang PUJ na nagkaroon po ng damage sa property. Ayon sa driver ng Mafel Transport na isang ordinary bus at may biyaheng Baclaran SM Fairview, nabali ang mga stud o mga tornilyo na nakakabit sa gulong na nasa likurang kaliwang bahagi ng minamaneho niyang bus. Sa Center Island ng Quezon Avenue napatigil ang bus, kaya bumigat ang daloy ng trapiko. Hindi man matuloy yung takbo ko eh. Nararamdaman ko lang po, gumiwang-giwa yung bus namin. Tapos paglingon ko, yung gulong namin parang tumansik doon sa kabila. Iimbestigahan ng MMDA kung totoo ang sinasabi ng driver. Dahil bukod sa sinasabi ng mga nakakita na matulin ang takbo nito, makikita pa raw sa video na parang nagkakarerahan ang mga bus na mula sa underpass. Ang LTFRB, duda rin na alalay lang ang takbo ng Mafel bus dahil hindi raw tatalsik ng ganoon kalakas ang gulong kung mabagal ito. Pero higit sa lahat, ang nakikita raw nila, hindi wasto ang pagmonitor ng kumpanya sa mga bus nila. Ang may diferensya ho doon siguro yung bolts na, no? Wala pa ho sa amin yung police report pero nasa maintenance po eh. Pero ayon sa bus driver, regular ang check-up ng mga bus nila paglabas at pagbalik ng garahe. Pero hindi kontento ang LTFRB sa sistema kung paano nila tiyaking ligtas ang biyahe ng bawat bus nila. Partikular kung paano nila tinitiyak na mahigpit ang mga tornilyo kung saan nakakabit ang mga gulong ng kanilang bus. Pwede mag-hawakan lang ng kamay kung maluwag yung stud niya. Kung maluwag, pwede na paigpitan sa mekaniko. Pwede hong mechanical, pero kung mechanical nga ho, pero failure or negligent po ang maintenance, that could mean suspension also of the franchise. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.